bago ako pumasok sa trabaho, naisipan ko na lang mag-record muna kasi hindi talaga ako makapag-stay sa aking mga live stream kasi meron akong binabantayan na matanda. Nakagagaling lang sa ospital, inoperahan, kaya kailangan eyes all talaga ako sa kanya. Dahil kapag mabinat, ako yung sisisihin ng mga anak. So kaya ito habang maaga akong gumising ngayon para makapag-record ng video bago ako mag-start na naman ng aking duty. So may 1 hour po ako para mag-vlog. Pero of course, hindi po ito aabot na 1 hour. Ito lang guys ang aking purpose kung bakit ako nag-record ng video ngayon. Nakikita ko na sa ngayon yung mga ibang Pilipino o kababayan natin dito sa abroad. And I'm sure hindi lang yan dito sa amin nangyayari, kundi sa iba't ibang mga lugar kung saan ang ating mga kababayan ay nagtatrabaho na doon pa rin sa Duterte ang kanilang support. Meron ako napansin dito na mga kababayan ko, kababayan natin, na gustong-gusto nila mag-express ng kanilang support sa pamilyang Duterte, lalo na sa ating dating Pangulo, pero nahihiya sila, natatakot sila, nag-aalinlangan sila, nagdadalawang isip sila na baka meron mangyari sa kanilang buhay. Alam niyo mga kababayan, dito sa Spain, kapag meron kang permiso galing sa gobyerno, nagagawa ka ng assembly in support to the ex-president, hindi ka kailangan matakot. Ang dapat mo lang tandaan ay huwag kang gagawa ng karahasan o gulo na ikaka-trigger ng mga local police to arrest you. Wala kang dapat ikatakot sa pinaglalaban mo kasi kung totoo kang Filipino at totoo kang sumusuporta sa mga Duterte, hindi ka mahihiya, hindi ka mag-aalinlangan at mabubura yung takot sa puso mo. Meron kaming gatherings na gagawin sa March 30 kasi weekend ito. Gustuhin man namin mismo sa araw ng birthday ng Pangulong Duterte, hindi namin magagawa dahil all of us are working. So meron lang kaming pagkakataon ng Sunday na pwedeng ang iba sa amin ay dumalo. Kasi kahit Sunday, meron pa rin tayong mga kababayan na mga nagtatrabaho sa restaurant na hindi sila nakakalabas ng Sunday, ang kanilang mga day of weekdays. So kung sino man ang darating na makikita ninyo sa social media sa March 30, yan po yung mga Filipinong matatapang, may paninindigan, may balls, may pagmamahal sa bayan, ipinaglalaban ang future generation. Kasi kung hindi po tayo kikilos dahil nagtatago tayo sa ating takot, sa ating pangamba, sa ating kahihiyan, ibig sabihin, hindi ka Filipino. Hindi ka karapat-dapat na naging Filipino at hindi ka karapat-dapat magsalita ng salitang Tagalog dahil ikinahihiya mo ang bansa mo, ikinatatakot mo ang sarili mong paninindigan at higit sa lahat, wala kang utang na loob sa bansang iyong sinilangan. Iyon po ang aking mga obserbasyon sa mga ibang nakapanayam ko dito sa Spain, na ang iba sa kanila gustong i-express ang kanilang sentiment o sentimiento, pero takot sila. Iyan ba ang Pilipino? Ito ba ang isang klase ng Pilipino na nag-abroad at nung nag-a-apply pa lang siya, dumaan siya sa mga ahensya ng gobyerno, sa DFA, sa OWA, sa POAA. Hindi ka naman siguro alien na nakaalis ng bansa. Dumaan ka sa mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas. So, ibig sabihin, isa kang tunay na Pilipino. Bakit ka natatakot? Saan banda ka natatakot? Again, kung gagawa ka ng karahasan, gagawa ka ng gulo, dyan ka matakot. Pero kung lalabas ka sa kalsada dahil gusto mo lang i-express ang iyong paninindigan at makiisa sa mga taong nag-a-assembly
o nag-assemble sa isang lugar para sa ipinaglalaban o para sa paglabas ng kanilang mga sentimento at support sa Pangulong Duterte, you are a true hero and you are a true Filipino. Tingnan natin itong ibang lahi. Mabuti pa itong ibang lahi. Hindi siya natatakot manindigan sa harap ng libu-libong tao. Panoorin po natin ito. Single request for friendship on Facebook from everybody here. And in case you're too old for Facebook like me, you can find me on Instagram also. I love you. I love the Philippine people, and we all love the Philippines. God bless Rodrigo Duterte. Thank you. Thank you. Videos of the president being brought onto the airplane. As I've said a few times now, you know, I've been on Learjets myself, not to fly with them, but to bring patients on them. They're quite a small aircraft, and you know they don't have the big flat bed seats or suites or anything like that. And he's an elderly man. You know, if you remember during his presidency, he didn't travel very far. He didn't take grueling 20-hour flights. So to subject him to a 21-hour flight with a 5-hour stop in the Middle East, and to put him through all of that, he looks tired, he looks exhausted. A few days ago, I launched a petition, and my petition was simply saying, if you guys remember back to the time of COVID, so basically they did this thing where they had these trials online, so you would be on the guys were in the prison and they would have a video system. Why couldn't they do that in this occasion? The president already said he welcomed the ICC, he welcomed the investigation, but he welcomed the investigation in the Philippines. What he didn't want to happen is for him to be dragged 20 hours without any chance of having any kind of appeal process. When you leave the country, you know, to be arrested or something, there has to be a process. You have to be extradited. There has to be a court process. That didn't happen in this case, and that was wrong. I'm not saying that I don't believe that he should explain his role in what happened. I believe that's the case, but the way it was done was not correct. It was like he was kidnapped. It was like he was a thief in the night. And I'm not going to talk about the plane or anything else, but I've read the reports online, and I'm also really saddened. You know, I met President Duterte personally, along with Mo, and there was on that day there was about 100 of us, and I was able to get into the president's inner circle. It was Joe who let me stand next door to the president, and on that day I felt an emotional attachment to him. In fact, on that day he greeted me 5 times, shook my hand, spoke to me, asked how I was, how my family was, wished us a Merry Christmas. So people can't say to me now to remain silent. I've lost some very dear friends to me recently, long-time friends, for standing up. I wasn't going to stand up. I had to speak to my wife, and we're like, are we going to do this? And she wasn't happy about me being so vocal, but I believe I have to do it. I believe it will be a disservice if I don't stand up and do what I've done. So basically, I launched a petition. It now got 63,000 signatures. The only reason why I stopped it is because some Filipinos got confused. Some people thought they had to donate. So what was happening was people were saying to me, you're taking money. Not a penny of that went to me. It went to change.org. So when somebody signs a petition on change.org, they have an opportunity to donate money, $10. But thousands of pounds through that petition were donated to change.org. I haven't got a massive problem with that, but I didn't want Filipinos to have to pay out any more money. And what I also wanted to do was that to go to the ICC. So at 3 o'clock in the morning, I sent that electronically to the ICC. And on Sunday, I'm flying to The Hague, Netherlands, and I'm going to be having some events happening that day. And on Monday, I'm going to go to the ICC personally. And people say, why do you do it? Because I'm going to use my voice. I'm going to physically stand in front of the ICC and say that I'm unhappy. Very kindly, the community there have offered to drive me there. They've offered to print out the petitions. And a lot of people offered to help me to achieve that goal. I'm not doing it for personal interest. I'm doing it because I have a personal connection with the president, and I believe I have to do something. I can't sit him, an 80-year-old man, languishing in a jail, really tired. If you looked at the ICC, I'm sorry I'm taking a long time, but if you looked at the ICC court process, you know, they can't even get his name right. You know, have some respect. Calling him Duterte, you know, constantly calling him Duterte.
And then not only that, when they read out the charges, I believe one of the judge said, we'll read that out to him in French. What is the point of reading it out to him in French? He doesn't speak French. You know, give him the opportunity to have the correct people in place. My point, itong foreigner, why do they need to read in French, where in fact the accused person is not a French? So why do they need to read the rules of the ICC in French? My point, itong sinasabi ni foreigner, if that trial would go on September 23, it should be only read in Filipino or in English. Kasi hindi naman ang nasasakdal ay hindi naman nagsasalita ng French ang nasasakdal o yung alleged person na kanilang husgahan ngayon. Wala naman siyang knowledge sa French language. So my point ito, and again, ito yung sinasabi natin na kung ang ibang lahi nga ay may balls, may paninindigan na ilabas ang kanilang voice sa public para ipaglaban ang karapatan ng Pangulong Rodrigo Duterte, bakit tayo? Anong nangyari sa ating pagka-Filipino? Are we also surrendering our Filipino citizenship to others? Kaya ang iba sa inyo na mga citizen na ayaw magsipagdual, ayaw tanggapin na they are Filipino kasi they are already holding Filipino citizenship identity. Is that the reason kung bakit kayo nahihiya, kung bakit kayo natatakot, kung bakit kayo napapaudlot sa inyong mga desisyon? Really shame. It's shame on us. It's shame to the Filipino hiding in fear. Yung kanilang takot ang nangingibabaw. Kahihiya-hiya po tayo. Mas naninindigan ang ibang lahi. At this is not only one foreigner. A lot of foreigners speaking in social media, trying to defend, trying to express their sentiments to the government of the Philippines, why our president is needed to be on trial in ICC, where in fact we are having our own judicial court that is still functioning. So yun po ang na-observe ko dito sa paligid ko. I know some of the people here in Spain, is particularly in my place, are willing to join the assembly that we organize on March 30. But few days to go, a few days from now, they are trying to back out. They're trying to hide themselves from their cowardness. Diba? So, hindi ka Filipino kung wala kang paninindigan at wala kang boses para magsalita para sa ating inang bayan. Yun lamang po, and I hope these people na mga urong-sulong ay mabago ang inyong pananaw dahil kawawa ang ating mga future generations kung hindi po tayo magsasalita. Maraming salamat po, and I will see you tonight, perhaps, or early morning sa Pilipinas. Maaaring mag-live po ako. Thank you for watching, and I'll see you again on our next video. Bye!